Ano ang balak niyong mangyari? Maibalik po yung perang kinuha po nila sa amin, tapos mabigyan po ng hustisya po yung ginawa po nila sa amin. Gusto ko rin po sanang ipakulong po sila. Hawak na rin po natin ngayon yung kanilang ipinail na complaint at ang cases na na-file, yung pasok siya sa estafa, swindling, illegal detention, saka light threats na din yung pananakot. Hintayin po natin yung paglabas po ng kanilang warrant. Hopefully, magiging mabilis yung proseso ng pag-usad ng kaso. Ma'am Catherine, Sir Jefferson, and Ma'am Julia, magandang araw po. Gaano na ho kayo katagal sa company at ano po nga posisyon ng bawat isa? Ako ma'am is nag-start po ako December 13 last 2022. Nasa 1 year mahigit na po ako doon. Then ako po ay isang gaming assistant po. Ako naman po ma'am, ako ay bilang isang bingo host ma'am sa SM. Tapos nag-start po ako noong November 22, 2022. Tapos 1 year and 3 months na ma'am. Ako naman po is nag-start po ako ng January 3, 2023 po. Ngayon January lang po ako nag 1 year ma'am. Okay. Ngayon po ma'am, no, kilala niyo ho ba itong mag-asawang si Mr. Rafael Ramirez at Lexel? Yes ma'am, actually po since 2019 hanggang sa kasalukuyan po is kilala ko na po si Miss Lexel Ramirez. Sila po ay apo ng aking tinutuluyan sa Barangay Negrombuan po. Kaya po sila po kilala ko po. Ano ho ang nangyari at paano po tayo pumasok sa punto na nagkaroon na ng problema? Nung time po kasi, every time naman po talaga na kami po ay nahihirapan sa mga players namin sa Bingo Plus. Meron po kaming bagong laro, yun po yung Bingo Milyonaryo. Kaya po, before 12:30, mag-start na po yung laro nun, yung Bingo Milyonaryo. Dapat po, meron kaming mapataya, kahit isa po. Kasi every session, dalawang game po yung Bingo Milyonaryo. Kaya po, nung time po na yun, syempre po mahirap ang player. Hindi naman po everyday, maraming player na pumupunta sa Bingo Plus. So, ang kadalasan po nangyayari niyan, inuutosan kami ng manager namin na mag-text blasting or tumawag sa mga player na kung sino yung gustong magtaya. Kahit po wala sila doon, tinatawag lang po namin kung minsan. Kaya po, ang halaga po niyan is 300 pesos. Mayroon din ba kayong komisyon doon kung sakaling manalo o yung inyong referral? Kung minsan po, opo. Kung minsan, halimbawa may player na nanalo, pero kasi po sa Bingo Milyonaryo, mahirap din po kung minsan kasi may mga balls bracket lang po kaming dapat maabot para po manalo. So everyday po yun. Minsan po talaga, everyday po, 0 yung walang nananalo o madalas po lang manalo. Kaya po yung ginagawa po namin everyday, kami po yung nag-share para lang po may pangtaya kami. Paano naman na pumasok dito yung mag-asawa? Ayun nga po ma'am. Kasi yun na nga po, naikwento ko na po na talagang nahihirapan kami sa mga player na kumuha. Tumatawag kami, humuhugot kami ng player po para lang po may maglaro. That time po, siyempre matagal ko na silang kakilala. Yung anak ko po na sinasabi nila na na-involved din po dito sa nung dumulog po sila sa inyo, talaga pong dinadaan ko na po yung anak ko sa kanila, nakikisuyo po ako na ihatid po yung anak ko sa eskwelahan. Sabi ko po sa kanila, minsan nga maglaro kayo sa Bingo Plus. Baka sakaling maswertahan natin. Kasi sabi ko, yun po ang pagkakasabi ko sa kanila. Sumunod na mga araw po, kasi iniiwan ko po yung anak ko sa kanila kasi nagtatrabaho po ako sa Bingo Plus. January 19, po nung hinatid ko ulit yung anak ko sa kanila, sabi ko sa kanila, try nyo maglaro, sabi ko sa kanila po. Sige, tigat punta ako doon kapag sabi niya. Binigyan ko po sila ng pang-share ko na. Punta ka lang doon kasi hihirapan po talaga kami sa players. Pumunta po siya doon. Hindi ko po alam kung sino nakakita sa kanila na pumunta doon. Siya ako yung nakakita. Then, pumasok po siya, dumiretso po siya sa electronics bingo. Nagtitext pa naman po kami. Bingo Milyonaryo, B na po yun sa kanya. Kasi yung A po, natapos na naming bulahin na nanghingi na rin po kami sa mga players namin sa loob.
Dumating po siya. Yun po yung pinantaya. Okay, yun, Pinuntahan po sila ni Miss Liwliwa doon at saka nung Yung supervisor natin. dati po naming supervisor na niyaya po sila. Pero binigay ko na po sa kanila din yung pang-share ko po namin sa kanila. Tapos po nung lumabas na po sila, nakarga na po kinargahan na po yung machine niya, then binola na po kaagad. Nung time po na yon, muntik pa siyang sleeper, ma'am. Ano ibig sabihin po nun? Kapag lumagpas na po yung bola ka, ma'am, kapag napakita na, sleeper tawag doon, ma'am. It means may din ako pwede na manalo, ma'am. Then naglaro na po siya, pinakargahan na po yung machine niya, kinargahan na po, then saglit lang po kasi bubulahin yun, ma'am. Mga wala pa pong 5 minutes na bubulahin yung Bingo Milyonaryo. Then yun po, tumunog siya, narinig ng operation supervisor po namin na tumunog. Ay, wait lang, na bingo na. Sabi niya gano'n, may bumingo na ata. Pero hindi po niya napakita yung last ball. Ganyan po naman. Kung napakita na po, doon na lang po siya may sleeper. So, tumunog na po, tinignan na po nila. Yun po, may nakalagay na po doon na Yale Bingo. So, it means po, bingo na po siya. Sa kanya lang po nakita, sa kanya lang po nalaman na bingo na po. Then, after po nun, hindi naman po kasi agad-agad na mapaprocess yung pera sa Bingo Plus. Pag malalaking amount na po. Siyempre po, 3.9 M yung jackpot prize. After ho nun, nung natanggap na nila yung cheque, ano ho ang nangyari? January 19 po yung sinasabi nila na kinulong dito sa bahay. Miss Jam, makikita nyo naman po ang aming window. Walang grills. Kung makikita nyo po sa likuran namin, kahit po ako ang sumipa sa aming pintuan, kaya ko pong sipain. Ano ba nga nangyari at bakit napunta sila sa iyong bahay? Ano po, pagka-out ko po nun, sabi nila sa akin, Ate Kat, marami nang nakakaalam na nanalo kami sa Bingo Plus. Parang natatakot na kami na dito, nalaman na nila sa buong sentro. Sige, sabi kong ganun, anong gusto nyo? Sabi ko po, gusto namin sana ng safe. So, ako naman po, syempre po, matagal ko na silang kakilala. In-offer ko po ang aking bahay. Na sa katunayan, sinama ko sila dito sa bahay at maayos naman po silang sumama at tumira po dito sa bahay ko. Ngayon may nabanggit na merong involved na police at sinundo. Maaari niyo ba nga maiklaro sa amin? Yun po yung friend ko po na syempre po nanghingi naman po ako ng pabor that time na meron naman po siyang presence nung time na yun na sabi niya sa akin dadaan ako ng Kawayan. Sabi ko pwedeng sunduin ko muna sila sabi ko po. Okay, sige, sabi niya sa akin. Hinatatid ko po sila dito. Meron naman po akong mga patunay na talagang maayos po sila na nag-stay dito sa bahay. Nung gabi ba na yon, magkakasama kayo nga natulog dito sa bahay? Hindi po. Sila na lang po ang naiwan dito kasi po, isa lang po yung kwarto. Then po, ako po, umalis po ako. Pumunta din po ako sa kaibigan ko. And then, kinabukasan, ano nga nangyari? Kinabukasan po, bumalik po ako dito. Bumalik po kami. Dinaanan ko pa po sila ng maluluto na pagkain nila para po may pagkain sila kasi para hindi na po sila din lumabas kasi aalis din po sila nung day na yon 20. January 20 umalis din po sila kasi po nagpaalam sila sa akin na Ate Kat, pupunta po muna kami sa Bulacan. January 20 po. Sige, sabi ko, kayong bahala, sabi ko. Kasi may pasok din po ako noon. Kayong bahala, sabi ko. Wala namang problema, sabi ko sa kanya. Then po, yun po, maayos din po sila na umalis dito sa bahay. And then, after nun, nagkaroon ba kayo ng communication after mga ilang week? Opo, tuloy-tuloy po yung communication namin, Ma'am Jam. Tuloy-tuloy po. Hindi naman po napatid yung communication namin kasi po maayos naman po kami nag-uusap. And then, yung time na kung saan ay kukunin na yung cheque, ano nga naging usapan ninyo? Yun po, tumawag na nga daw po ang Bingo Plus manager namin para po kunin yung kanilang check. Sa check na nakalagay po is 3M. Cleaning po nila, sinabi po nila sa akin, Ate Kat, sinend po nila sa akin yung check na this is it na ate, sabi niya sa akin. Di okay, sabi ko po, good, sabi ko sa kanya, di maganda. Then, sabi ko sa kanya, sige, sabi ko, kayo bahala. Bili na ako ng bag, sabi niya po. Sige po, bumili po sila ng bag. Sino naman po ba ako para tutulan sila? Bumili po sila. Siyempre po, gagamitin talaga yun para paglagyan nila ng pera. Nung napalit na yung pera, saan tayo dito? After, sabi po niya sa akin. Sabi ko sa kanya, di sa bahay na lang para safety tayo. Sabi ko ganun po. Siyempre po, iniisip ko din po yung magiging kalagayan namin kasi pera na po yung hawak nila. Sumama naman po sila ng maayos dito sa akin. At nung dumating po sila dito, syempre po masaya sila kasi hawak na po nila yung pera.
sineparate nyo na po yung pera na equally divided para sa apat sa amin. Sila po mismo ang nag-separate nun. Binigay po nila sa amin. Siyempre po ma'am, sa awa namin sa kanila. Kasi sila po yung naka-front sa pangalan. Binigyan niya kami ng 750 each. Tinanggalan po ng 100 each sa amin. Kasi po sa awa namin sa kanila, siyempre po may manghihingi ng mga balato. Kasi sila yung naka-front sa pangalan po. Binigay po namin sa kanila. Okay po, umalis po ako. And then, nakuha na po nila. Umuwi na din po sila. Okay na po ang nangyari nung naghiwa-hiwalay po kami. Ay, ibig sabihin po, that day, nung nakuha yung cheque, sumunod din kayo, Sir Jefferson and Ma'am Liwa? Wala, Kasi ma'am. nung time po na yun, nasa trabaho pa rin po sila. Ito ang tanong ng karamihan. Nagkaroon ba kayo ng usapan talaga na ang perang makukuha ng mag-asawa ay paghahatian sa apat? O kayo ang nagdesisyon na dahil kami ang nag-refer sa'yo, balatuan mo kami, hahatiin natin equally divided sa ating apat? Meron pong usapan na kung sakali man po na maswertehan, hati-hati po kami. Pero kung ano man po yung ibibigay sana niya sa amin, yun lang din po ang tatanggapin namin. Then, yun na po, nakuha niya na yung pera, nasa kanila na din po yung share nila kasi binigay ko naman po. Kasi kung sa akin lang yun, ma'am, hindi na po makakarating sa kanila. Hindi kung sasarilinin ko po, hindi ko na po ibibigay sa kanila. Ay, ano ho ba yun, ma'am? Through text, personal, o chat? Personal po, na talagang may usapan kami na kung sakaling maswertehan natin, o di hati-hati tayo, sabi po namin na ganun. Paano naman napunta si Sir Jefferson at si Ma'am Liwa doon sa hatian? Since ikaw lang naman nakakausap, bakit nasama sila? Kasi nga po, sila din mismo nagbigay sa akin ng pang-share nila doon sa 300 pesos. Ngayon, meron din nabanggit ang kabila na yung 300 na daw niyon ay nagbigay ka para doon sa pambili ng pagkain ng iyong anak, pang Jollibee. Ano nga masasabi mo rito? Yun na nga, ma'am kasi nga po, kahit sino pong tanungin na mga kakilala ko, kahit po mag-iwan ako ng anak ko sa kanila, kasi po, obligasyon ko na magulang ang magbigay ng karapatan ng anak ko na bigyan ng magandang pagkain o maayos na pagkain yung anak ko. Hindi po ako nagbibigay sa pag-iiwanan ko ng sapat lang ang pera ko, ma'am. Magkano ang naging ambag mo doon? 75 pesos, ma'am. Ikaw po, ma'am. 75 din, ma'am. Ikaw po, ma'am. 75 din po. Meron din siyang nabanggit na during that time, nung sinabihan mo siya na naalukin mo siya na tumaya, ayan, sinangla niya rin yung kanyang cellphone. Ano nga masasabi niyo po rito? Ma'am, wala naman pong ganun na sinabi sa amin. Kasi kung meron man pong sinangla silang cellphone, hindi naman po nila sinabi sa akin yun. At saka ang usapan lang naman po doon is yung mag-share kami ng para sa panglaro. Sa bawat player po is hindi po sila maglalaro lang ng 300 lang yung dala na pera sa Bingo Plus po. Kasi meron pong patakaran doon na kapag hindi umabot ng 1,000 po ata yung pera mo na credit mo na 1,000, hindi ka po pwedeng maglaro. Pero mostly po, ang nangyayari sa mga player, mas malalaki syempre po ma'am yung halaga na hawak nila. So, etong si Sir Rafael, hindi lang 300 ang dala niya during that time. Yes ma'am, kasi po pumasok pa din po siya sa sa electronics bingo. So, means po, naglaro pa din po siya doon sa loob. Kailan nagkaroon ng problema kung nung umpisa pa lang naman ay nabanggit nyo meron kayong usapan na equally divided? Ano ang nga nangyari? After po namin na makuha yung pera, maayos po kami naghiwa-hiwalay dito sa bahay. Wala ba kayong pruweba na kumbaga nagpictura kayo na ito, okay kayo, maayos kayo? Ano ma'am, yun po, yung after po nung nakuha nila yung pera, sabi nila sa akin, nag-thank you pa sila sa akin ma'am kasi yun nga po, meron ng magagamit na pera, panimula. Sino naman po ba kami ma'am na hindi rin po tatanggapin yung share namin na binigay nila sa amin? Kasi mayroon nga din po kaming mga pamilya na umaasa sa amin. Then after a weeks, yun po, magbi-birthday yung anak nila ng February 17. Before February 17, nag-chat siya sa akin ng ate Kat, pahingi kami ng pambili ng baboy. Binigyan ko po ng 10,000, karagdagang pang bigay nila sa pambili ng baboy. Binigay ko po sa kanila. After a weeks po, nung matapos po ang birthday ng anak nila, nagsabi po sila sa akin ng manghihiram ng 50,000. After po ng 50,000, sino na naman po ba ako na tinuring nilang kapatid, na sabi nila, masigit pa sa kapatid yung turing nila sa akin kasi hindi ako nagiging madamot sa kanila. 50,000, binigay ko po sa kanila sa baryo, sa Nagrumban. Dinala ko po ng hapon, gabi,
nang inabot ko sa kanila. The next day po, parang gusto nilang palabasin sa akin, ibalik ko na lang yung 50,000 ang sabi nila sa akin, Miss Jam. Inantay ko na ibalik nila sa akin yung 50,000 kung ibabalik po nila, pero hindi po nila binalik sa akin. Doon na po pumasok na after a weeks din po, sa kanya naman po napunta. Okay, Sir Jefferson, ano nga nangyari? Yun nga, ma'am, nagte-text sa akin, ma'am, noong February 23, ma'am, na humihiram siya ng pera na 50K, kahit isan na daw yung motor niya ng ORCR, ma'am. Sabi ko naman sa kanya, wala akong ganyang pera, 50K. Ang hawak ko lang ngayon, 39K, sabi ko, ma'am. Yun, mapumunta po sa SM, ma'am, kinuha po yung 39,000 dun sa baba po sa may tabi ng bench, ma'am. So, ibig sabihin, pinahiram mo. Opo. Tapos nung wala naman, ma'am, naubos na yata. Gusto nang humiram na ng 50K kasi kulang daw yung pambayad niya sa bahay, ma'am, sa labor niya. Ayun nga, ma'am, wala na kaming ganong pera, ma'am. Kaya sabi ko kay Liway, ma'am, mag-hat na lang kami, kako. Mag-antay ka na lang kami namin, ma'am. Kaso hindi nakapag-antay, ma'am. Sabi namin ni Jeff, sige, paghahatian namin yung 50,000, pero mag-antay ka hanggang 5 pag nagsakod kami, ibibigay namin sa'yo. Ang alam namin during that time, ma'am, okay na yung usapan na yon. Kasi ang ginaganyan niya sa amin, ma'am, pag hindi daw namin binigay yon, isusumbong niya kami sa Bingo Plus doon sa nangyaring ganun, na naghati-hati kami doon sa panalo, na nag-share kami doon sa panalo na yon. Siyempre sabi namin, kasi pananakot naman kasi meron kami ebidensya na nagpapatunay, Jeff, sa'yo. Mga text naman nandito po lahat. Okay. Ang tanong ko lang, no, meron na rin ba kayong naipanalo na same situation na naghati-hati rin kayo sa premyo para at least maging klaro din sa amin? Wala, ma'am. Yun lang po. Kasi mahirap po talagang manalo dyan sa Bingo Milyonaryo, ma'am. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota. Ano naman yung mga naipundar mo? At syempre, nangihingi na sa'yo ng 50,000 Nabanggit mo, 39 na lang ang hawak mo. Yun nga, ma'am, binibigay ko sa kanya, ma'am, 144K, kaya wala na pong natira sa akin, ma'am. Tapos binigay ko na sa pamilya ko, ma'am. Ano yung mga naibili mo na para sa family mo? Yung Para sa sarili mo rin, syempre. Wala akong nabili nga sa sarili, ma'am. Hindi ka makanyang damit. Wala pa, ma'am. Okay, ikaw po, ma'am, ano ang mga naimpundar mo rin? Ayun, ma'am, yung TV lang po. Kasi yung last namin na TV is nabasag. Kaya yung anak ko po, hindi po siya nagpo-phone kasi isa lang po yung cellphone namin. Kaya dyan po siya sa TV. Nakapagbigay na rin ba kayo ng balato sa mga families ninyo? Ako, ma'am, Ako nagbigay din talaga. po ako sa mga kakilala ko. Nagbigay po ako. Hindi ko man po masabi na, balato mo yan para sa ano. Kaya lang po, nung last po na nalaman na po nila na isa nga kami sa nanalo doon sa Bingo Milyonaryo, Miss. Isa-isa na po silang hihingi din sa amin. So, hindi naman po kami madamot din para hindi namin i-share yung blessing po namin. Ngayon po, ano ang status nyo sa company? Kayo po, Ma'am Catherine. February 27, nagbigay po ako ng resignation ko. Then, tinanggap naman po ng branch manager po namin at sinayin niya naman po. Yun nga, ma'am, nag-resign nga ako kay Ma'am Gloria. Noong January 29, ma'am, nagpasa ako ng resignation letter. Ikaw po, Ma'am Liwa. Ma'am, hindi pa sana muna talaga ako mag-resign dyan kasi nga, ako lang inaasahan sa family ko eh. March 1, pumunta po sila sa Bingo Plus para sabihin nga daw po na ang totoong nangyari is nag-share po kami. Sa kanila din po mismo nanggaling na sinabi nila na nag-share po kami doon sa Bingo Milyonaryo na napanalunan po. So, wala na po ako doon sa Bingo Plus that time. Pumunta po sila sa Bingo Plus at sinabi po sa aming manager na ganun po ang nangyari. Then, tinanong po nila kung mayroong bang dayaan na nangyayari sa Bingo Plus. At mismong si branch manager ang nagsabi na walang game fixing na nangyayari dito sa loob ng Bingo Plus, which is yun po yung totoo. Ito naman ang isang gusto rin namin malinaw. Nakihati rin ba yung Fred mo na police? Ay, hindi po, ma'am. Kasi nga po, syempre, kami lang po yung na-involved doon na nag-share nung 75. So, wala po siyang share doon sa amin. At wala po siyang pakialam sa amin. Yun po ang gusto na nilang mangyari na gumawa na lang po kami ng promissory note na indicate po daw namin na babayaran namin at ibabalik namin sa kanila. Sa tingin ho ninyo, ano ang naging rason bakit after na manalo, after na kayo ay mag-usap, maghatian, bakit binabawi lahat ng binigay sa inyo? Siguro, ma'am, merong nakapagsabi sa kanila na bawal kaming maglaro o bawal kaming mag-share. Kaya po siguro, doon sila nagkaroon ng lakas ng loob para tumulog
sa station at ipatawag kami at bawiin yung pera sa amin. So kumbaga, yung mga pangtayata nyo dapat sikreto lang. Oh, yes, ma'am. Meron ba kayong nag-iusapan na hindi makakalabas ito sa ating apat lang? Yung may message po sila sa akin na nakalagay dito na sinabi ko po sa kanila, pwede ko naman na sigurong sabihin after a month po. Sabi ko sa kanila na talagang ang totoo, nag-share tayo. Pero ang sabi po nila sa akin, ate, wag mo nang sabihin. Baka kasi sabihin nila or isipin nila na wala kaming pangtaya. Ako, Alexel at saka Raf. Huwag niyong sabihin na baguhan niyo lang akong nakilala kasi mag-boyfriend pa lang kayo, pumupunta na kayo sa bahay ko. Nagbumibisita na kayo at ikaw mismo ang isa sa nag-aalaga sa anak ko nung wala ka pang asawa. Kaya kung nagawa niyo man yun sa akin, hindi naman ako naging madamot sa inyo o naging masama, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako nagsinungaling sa inyo at hindi ko kayo niloko. Sana bandang huli ma-realize niyo lahat yun ng mga ginawa niyo sa akin na sana hindi niyo pinaabot sa ganito dahil hindi naman ako ganun kasukdulan ang kasamaan ko at ang kasalanan ko sa inyo. Kayo po, Sir Jefferson, mensahe mo doon sa mag-asawa. Ikaw? Wala naman. Sir Rafi, thank you. Dahil nigyan mo kami ng pagkakataon para marinig mo po ang aming side. Ma'am, ano nga pagkakakilala niyo po kay Catherine Vargas at sa mag-asawang Lexel at Rafael? Yung kay Catherine naman, matagal na kami magkakilala. Mabait na tao yan si Kat. Hindi madamot sa lahat. Saka matulungin na tao. Kung mag-asawa, ma'am, ano naman po ang pagkakakilala niyo sa kanila? Doon sa mag-asawa, ang kilala ko dyan yung babae lang. Kasi yung babae, matagal ko na siyang nakikita na dalaga pa lang. Pumupunta kay Kat, nag-aalaga rin ng bata. Minsan naiiwan din siya doon sa bahay ni Kat. Bingo player din po kayo, ma'am? Dati. May pagkakataon din ba na inalok din kayo ni Kath na tumaya? Isang beses lang. Nag-share din siya sa inyo ng Hindi. Ano ho ang nalalaman mo doon sa kwento na na-involve po si Catherine at itong mag-asawa? Pagkakaalam ko dyan, naghati-hati daw sila doon sa pinantaya na 300. Tig 75 pesos nila, 4. Siyempre, itong sikat, kasi nagkwento sa akin niya na may nararamdaman siya na parang mananalo talaga siya. Kasi ilang gabi na siya nananaginip tungkol sa pera. Siyempre, siguro nagkataon siguro na dumating tong Rap, pumunta sa bingguhan, inaya ni Kat na maglaro. Siyempre, hindi mo masabi yung panahon, nagkatotoo naman na nanalo sila. Hindi niyo po ba nakita nung January 19 na pumunta ho dito sa bahay ni Catherine, yung mag-asawa? Hindi po. At nung February 5? Hindi rin po. So, kayo ma'am, sa tingin niyo ho ba ay magagawa nung ni Catherine at nung dalawa niyang kasama na lokohin itong mag-asawa? Hindi rin kasi siyempre ikaw, kung sakali akong manalo ng 3.9, bakit ko, kung sakaling balato lang yun, ma'am, bakit ko babalatuhan ng ganong kalaki? 'Di ba? Kung wala naman talagang, kung walang involved na pera na tinaya. 'Di ba, ma'am? Common sense naman yun, ma'am. Magbibigay ka sa 3 empleyado na ganong kalaki. Kahit pag nanalo ako, bakit ako magbibigay ng ganong kalaki? Hindi mo kakilala yung empleyado. Kahit kakilala ko, hindi ako magbibigay ng ganong kalaki. Kung walang involved talaga na naghati-hati sila sa pinangtaya, baka siguro may nagtutulak sa kanila na kunin. Kasi ilang buwan na nagdaan Bakit ngayon lang nila binulgar? Sa Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa bahay ni Ma'am Catherine at tayo pinayagan niya na makapasok. At ito yung binabanggit ng mag-asawa kung saan dito daw nga sila ay kinulong sa loob ng bahay ni Ma'am Kath noong January 19 kung saan nanalo sila sa Bingo Plus. At nabanggit nila na posibleng araw na sila ay nilakan ng pinto. So makikita nga naman ho natin, meron nga rin naman ho dito nga pwede natin na malagyan ng lock. At nakita rin ho natin dito sa area kasi nila walang CCTV pero merong mga bintana na gaya nito na maari namang buksan kung sakali man na sila ayan nilock. So doon mula sa loob maaring buksan yung kanilang bintana. Tinignan rin ho natin yung likod ng bahay, may nakita ho tayong isang pinto ho doon
na wala namang lock gaya nitong sa front door na maari silang makalabas. So, pasukin ho natin yung kanilang bahay. Ayan. No, ito yung bahay ni Ma'am Catherine. Meron din namang tayong nakita dito ng mga kandado. Hindi ko natin alam kung saan ito niya ginagamit. Ito yung bintana na binabanggit natin na kung sakali man na sila ay kinulong, maari nilang buksan mula ho dito sa loob ng bahay, pwedeng makalabas. Ayan. Ayan. So, meron din akong nakitang lock dito na posible na kung dito man sa loob, pwede mong ilock at pwede mo ring ibuksan. Ayan. Ito yung nakita natin na isa pang pinto kung saan pwede kang makalabas sa loob ng bahay. Dahil nakita ko ay walang lock sa labas. No? Ang tanging para ma-ilock mo lamang to, ang pinakaparaan dito ay manggagaling ka talaga sa loob. Nandito nakita natin, no, ilang beses mo siyang pwedeng ilock. Meron isa. Meron pang isa dito. Ayan. So, mula sa loob, may protection ka dahil hindi mabubuksan sa labas. So, kung lalabas ka ng bahay, ikaw mismo, kailangan tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung pangalawang lock. Ikaw ay makakalabas. Pero kung ikaw ay manggagaling po sa labas at papasok ka, hindi mo siya pwedeng mabuksan dahil walang lock. So, protection ito kapag ikaw ay nasa loob at ayaw mong walang makapasok, kundi ang access nasa loob lang talaga na tao. So, ito yung kanilang backyard at pwede kang lumusot dito at babalik ka ulit doon sa main entrance nila. Ma'am Kat, nung dinala mo sila dito, saan sila nagstay? Dito ma'am, pumasok kami dito sa loob, then umupo muna kami dito sa nung time po na yan, wala pa po yung sofa. So, nag-umupo po muna kasi po gutom din po sila. Sabi ko, kumain po muna sila. Then after po nun, pumasok na po kami doon sa loob. Sabi niya, doon na lang tayo sa loob, sabi niya sa amin. Saan po nakalagay yung pera? Sa bag po. Pwede yung tignan natin kung meron kasing picture, no, na kung saan nakahilera yung mga pera. Yes ma'am, sige po. Sa loob ng kwarto. Yes po. Pagpasok po namin dito po sila, umupo po sila dyan sa may baba po. Dito sa may tiles. At hinilera na po nila dito yung pera para po picturean. Dito po mismo nila pinicturean yan, ma'am, yung pera. Tapos, sino ang naghati-hati ng 3 million? Sila po, mag-asawa mismo. Ang nakaupo dyan. Dyan si Lexel, andito po din po yung asawa niya. Din po dyan sa may harapan po. Sa harapan ko, kasi ako po mismo yung nakaupo sa may kama at ako po yung naka-standby lang habang sila po ay humahawak ng pera at tinitignan po nila yung pera para po i-divide na po nila. Meron ba kayo CCTV sa area nyo, mapatunay na hindi naman sila illegally detained, na nilak nyo yung pinto na may kandado? Wala po ma'am, pero sa akin po, sino naman po ba ako ma'am para gawin ko po sa kanila yon na sila mag-asawa na mas may force pa kaysa sa akin, lalo na po yung asawa niya, kaya ko po bang gawin yun? Nabanggit nila dahil natatakot raw sila na may kasama ka pulis. Ano masasabi? Ma'am, wala po akong kasamang pulis that time, nung equally divided na po nilang ginagawa yung pera. Kasi po yung police po na ini-involve po nila is naka-schooling po sa Tuguegarao po. Okay. So, klaro lang natin, January 19 lang nang merong nagkasama kang police, yes, pero nung bilangan na ng pera ng February 5, wala, ikaw lang. Yes po. Yun po yung katotohanan. Nandito po kami para magtanong, ano po ba maitutulong ng Bingo Plus sa complainants from Kawayan na nanalo ng 3.9 million at nagkaroon na nga ng problema sa ilang empleyado natin sa branch? Handa at willing tumulong ang Bingo Plus sa pagsampa ng reklamo. We will give the necessary documents that will be required by our law enforcement agencies and competent court. Ano rin po naging aksyon ng Bingo Plus sa mga empleyadong involved po doon sa insidente? Sila ho ba ay awol na, resigned, terminated sa kanilang posisyon? Based from our initial investigation, dalawa sa mga nasangkot na sina Catherine Vargas at saka si Liuliwa Viloria ay parehong agency hires. Pinadala sa amin, sa kumpanya namin, from Serendipity Manpower Agency. Na-i-report na din namin sa kanila yung tungkol dito. Si Jefferson Castillo naman ay direct hire and nakapag-release na or nakapag-issue ang aming Human Resources Department ng Notice to Explain. Nagkaroon na po ba ng record sa Bingo Plus ang mga inirereklamong empleyado o unang pagkakataon po ito na nangyari? Sa pagkakaalam po namin,
wala pong ganitong insidente sa mga nakalipas na panahon. Gaano po ba sila katagal na sa Bingo Plus at ano po ang kanilang designation sa trabaho? Based on our records, si na Catherine Vargas at Liuliwa Viloria ay mga agency hires at ipinadala sa amin ng Serendipity Manpower Agency noong December 2022 si Catherine Vargas and January 2023 naman si Liuliwa Viloria. Samantala naman si Jefferson Castillo ay na-hire noong November 2022. Si na Catherine Vargas at saka si Liuliwa Viloria ay parehong mga gaming assistants. Si Jefferson Castillo naman ay ang bingo host natin. Ayun po. Maari ho ba tayo na manawagan para ang ganitong pangyayari ay hindi na po maulit? Marami po uling salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Malaking tulong din po ito para sa mga players to assure them na hindi po natin papayagan na madungisan ang pangalan ng Bingo Plus. Nagagawin po natin lahat upang mapatatili nating malinis at patas ang Bingo Plus. Yun po ang matibay naming puhunan sa Bingo Plus at ito ay ang patas at buo ang integridad. What happened was unfortunate, but we want to assure the public that we will not tolerate this kind of actions of Catherine Vargas, Liuliwa Viloria at Jefferson Castillo. Gagawin po namin ang lahat ng puspusan upang masiguro na ang mga nasangkot ay mananagot sa batas at maging aral ito sa sinumang magtatangka pa. Gusto na rin po naming manawagan sa publiko na agad pong ipagbigay alam sa amin kung meron pong manghihingi ng balato o komisyon ng mga kinatawan o magpapakilalang mga empleyado ng Bingo Plus. Kung sila ay nanalo, malaki man po o maliit ang premyo. Dahil wala pong policy ang Bingo Plus tungkol dito. Kami po ay nakikipagtulungan sa mga law enforcement agencies upang gumulong na po ang kaso laban sa tatlo. Our policies do not tolerate any wrongdoing and that their actions were a clear violation in our policies. Maraming salamat po.